At yun nga no mga kabayan, pag-usapan nga po natin na ito pong banat po ni Madam Rowena Guanzon. Dito nga po kay Junior mga kabayan. Di po ba, alam naman po natin na sa tuwing nai-interview po si Junior, lahat po, ang sinasagot po niya, wala po siyang alam. Una po, yung pagsugod po, paglusob po ni General Torre doon sa kay OJC, wala daw po siyang alam doon. Yung pag-kidnap kay Pangulong Duterte, wala po siyang alam doon. Hindi po niya alam yon, mga kabayan. So, halos lahat po ng mga nangyayari sa ating bansa, wala po siyang alam, mga kabayan. Ngayon, mga kabayan, ikinagulat daw po ni Junior na dun sa pangako niyang 22,000 na silid paaralan, 22 pa lang po yung nagagawa. At ang sabi po niya, hindi po niya alam. Kaya nagulat po siya. Ano po ang birada po sa kanya ni Madam Attorney Guanzon? Dahil sa tila bagay, hindi po niya alam ang lahat na nangyayari. Ito po ang banat sa kanya ni Madam Rowena. Puro ka na lang walang alam. Pagsinghot lang ata ang alam mo O ito po ang kabuuan ng balitang yan, mga kabayan. Pagsinghot lamang ata ang alam mo. Sa kanyang Facebook, direktang tinuligsa ni former COA Commissioner Attorney Rowena Guanzon ang tila'y kakulangan ng liderato ni Marcos Jr. sa pagtutok sa mga pangunahing pangangailangan ng bansa. Ayon kay Madam Rowena Guanzon, puro ka na lang walang alam. Bilyon-bilyon ang confidential at intel funds mo. Pero palagi ka na lang inutil sa nangyayari sa bansa. Ang pahayag na ito ay reaksyon sa ulat na ikinagulat umano ni Marcos Jr. na 22 classrooms pa lang pala ang natatapos ng DPWH ngayong 2025 sa halip na libo-libong silid paaralan na inaasahan sa ilalim ng administrasyon. Ayon sa Palace Press Officer Claire Castro, nag-utos na raw ang Pangulo ng catch-up plan at tinitiyak na may mananagot sa kapabayaan, ngunit para kay Guanzon, hindi sapat ang mga pangako at catch-up plan kung palaging nahuhuli sa realidad ang palasyo. Ipinunto ni Madam Rowena Guanzon na malaking kabalintunaan na may bilyon-bilyong confidential at intelligence fund ang tanggapan ng Pangulo, ngunit tila bagay hindi alam ng liderato ang mga nangyayaring problema sa mga ahensya mismo ng pamahalaan. Ito po mga kabayang, balita na to ay legit na talagang lumalabas po na isang inutil po talaga itong si Pangulong Bongbong Marcos, mga kabayan. Mantakin mo mga kabayan, naturing ang Pangulo ka ng bansa, tapos hindi mo alam yung nangyayari. Kapag nalaman mo, lagi ka nang huli sa lahat. Ang bagay sa yung kanta it's too late. Dapat ang tawag sa iyo it's too late It's too late na yung flood control mo, di ba? Flood control mo, pinagmamalaki mo, 5,000. 5,500, nagulat ka, bumagyo. Di ba? Ay, wala pala. May mga magnanakaw pala. Lagi kang it's too late Ngayon, yung mga classroom na yan, hindi mo alam na bilyon-bilyon ang ginastos. Hindi pala napatayo. It's too late ka na naman. Diba? Kaya nga ang tanong sa'yo ni Madam Rowena Guanzon, puro ka na lang walang alam. Baka mamaya pagsingot na lamang yung alam mo, sir. Yun po yung tanong ni Madam Rowena Guanzon. Di po ba nakakahiya na bilang Pangulo, ikaw yung nahuhuli? Nahuhuli ka sa balita? Para saan ba po yung confidential funds po ninyo? Saan nyo po dinadala yan? Bakit pati yung intel funds mo o yung intelligence officer mo naging inutil na rin katulad mo, sir? Hindi ka ba nahihiya, Pangulo ka? At sa tuwing tatanungin ka lahat, hindi mo alam, wala kang alam? Di po ba, mga kabayan? Hindi po natin alam, ba't po tayo nagkaroon ng ganitong Pangulo Nung panahon nung ini-interview ka, tumatakbo kang Pangulo, napakagaling mo.
Napakagaling mo sumagot. Tapos nung actual na, pangulo na siya na yung nakaupo, lumalabas, weak leader talaga mga kabayan. Katulad ng ICI. Nilagay niya yung ICI dyan para ano daw, mag-imbestiga. Pero, ano po mga kabayan, itinatago naman yung mga iniimbestigahan, yung hearing. Wala na pong nangyayari. Ano mangyayari sa flood control na yan? Yung mga bilyon-bilyong ninakaw na dyan. Wala na. Di ba mga kabayan? Kaya nga po, sa balitang ito, na mapapanood nyo, sinugod po ng mga rallyista, ito pong opisina ng ICI. Dahil, tinabagay, isipin nyo mga kabayan, pinangako po nila, ilalive po nila yung hearing. Tapos biglang kakambyo na hindi na daw po. Ayan po, sinugod po ang opisina ng ICI. Ito po mga kabayan, panoorin po natin yung ulat patungkol po dyan. Pumilit po pumasok ang mga grupo ng militanteng grupo sa unahang bahagi po ng compound ng Department of Energy sa Taguig City kung saan matatagpuan ang opisina po ng Independent Commission for Infrastructure, ICI. Si TJ Mendoza para sa detalye. TJ. Patpi, kasalukuyan nagkakaroon ng tensyon sa mga pagitan ng mga security guards ng Department of Energy at ng grupong People's Surge National Alliance of Disaster Survivors. Ito yung grupo na nagkaroon din ng kilos protesta at ng bato ng mga putik at nag-vandal dun sa compound ng mga Diskaya nung panahon na pumuputok pa lamang ang issue ng korupsyon sa usapin sa flood control. Sa kasalukuyan ay nagsasagawa sila ng kanilang kilos protesta at mga programa dito sa harapan ng opisina ng Department of Energy dito sa compound na yan, dito sa Taguig City, kung saan matatagpuan ang opisina ng Independent Commission for Infrastructure. Ang kanilang sigaw, ICI, itigil ang cover-up at imbestigahan ang lahat. Nais ng grupo Patino na pumasok dito sa compound kanina at nagkaroon ng mga tulakan, nagkaroon ng mga ano sila kanina, agresibo sila sa pagpasok kanina, kaya't nagkaroon na ng maraming security guards at mga pulis. Andito na rin sila kanina. Kasalukuyan ngayon ay nag-uusap-usap at nagkakaroon pa rin sila ng mga programa at patuloy pa rin ang kanilang pagpupumilit pumasok dito sa compound. Patty. So TJ, wala yung pahintulot, no? Kumbaga hindi yan kumuha ng permit, nabigla ang mga tao dyan sa DOE, no? Nabigla silang linusob dyan ng militanteng grupong yan. Ganyan ba yung nangyari? Tama, Patpi, kanina inaantabayanan na natin yung kanilang pagkikilos protesta dito sa harapan ng compound. Nagulat din kami nung biglaan silang lahat ay sabay-sabay na tumakbo patungo dun sa gate. Kumbaga, Patpi, hindi talaga inaasahan namin na biglaan silang papasok dun, wala silang pahintulot, wala silang permit at wala silang paalam dito sa compound ng Department of Energy na magkakaroon sila ng programa. Parehas na parehas dun sa kanilang ginawa sa compound ng mga Diskaya nung nagpumuputok pa lamang ang issue ng flood control. Okay, may last question. Mga ilan po silang mga protesta dyan? Dito sa video namin parang kakaunti lamang parang mga 20 plus lang. Gaano kadami sila? Patpi, dito sa aking estimate, tama ka, nasa around 20 to 40. Oh. Ganyan lamang yung aking estimate, kasi kanina, ay tinitignan namin kung gaano sila karami dahil kalat-kalat sila dito kanina. Biglaan na lamang silang tumakbo at nung sa aking estimate dito sa kasalukuyan nagkikilos protesta ay nasa around 20 to 40 na mga rally. At hanggang dyan na lang mga kabayan, huwag nyo nga pong kalimutang hit and like at subscribe button para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At mga kabayan, huwag nyo nga rin pong kalimutang i-share ang ating video. Maraming salamat, hanggang sa muli, paalam.